Hello! Welcome to my mini vlog. It's Siyang Ami again. Welcome kayo sa aking daily life vlog kasama ang aking partner na si Boss. Kung inakala nyong may handaan kami, sorry, nagkakamali kayo. Nagsiselebrate lang naman kami ng aming 15 years anniversary ni Boss. Bilang magpartner at magkatuwang na rin sa buhay, ay hindi na rin kami naiiba sa ibang may pamilya. At katulad nyo rin na normal na nagsiselebrate ng mga anniversary, ginagawa rin namin to taon-taon. Ito'y nagpapaalala sa amin na hindi kami naiiba at kahit paano ay pwede naman kaming maging masaya at maligaya sa buhay. At bago nga pala ang lahat, bago ako magdrama, umauwi sa iyakan, eto nga pala ang aking partner, naghiwa siya ng buko. Gagawa nga pala ako ngayon ng buko salad. Hindi naman to iba o typical na araw, talagang kapag naisipan kong kumain ng buko ay gumagawa ako. Syempre kasama na rin dyan yung aming selebrasyon ay pinagdiriwang namin kinabukasan. At bago nga pala magkalimutan tayo, yung aking buko salad ay tinimplahan ko na ng mga fruit cocktail, may mga gatas at lahat ng sangkap ay nailagay ko na. Hindi ko na nga pala to tiyang iisa-isahin sa inyo kasi normal naman po ang paggawa ng buko salad. Alam ko namang marunong naman kayo. Yun nga lang ay may kanya-kanya pa rin tayong paraan kung paano natin gagawin at yung mga ihahalo natin sa ating ginagawa. Medyo napadami nga naman ang pagkakagawa ko at gusto ko nga ito ay babalot ko na lang sa plastic ng yelo para mas maganda. Tapos ko na rin naman siyang timplahan at ito nga ang isa ay talaga namang naki-epal. Anyway, ito nga po at natimplahan ko ng maayos at sumakto naman ang lasa kaya ibabalot ko na siya ngayon sa plastic ng yelo. Mas mainam kasi sa akin yung kanya-kanya ang balot kapag kasi gusto mong kumain ay kukuha ka na lang ng isa at palalamigin. At syempre, komportable ako kapag ako ay nagbigay, iabot ko na lang dahil kanya-kanya siya ng balot. Bali nga pala at ito ay patapos na ako at sa awa naman Diyos ay nakawalong balot ako ng plastic ng yelo. Nagawa ko nga pala ito kasi pagka gusto kong magbigay ay kanya-kanya na lang ng abot. Fast forward na nga kinabukasan. Magluluto tayo ng chicken biryani. 2 days pala nagsiselebrate kami ng 15 years namin ni Boss na partnership. Umpisa na natin magluto kasi pasado alas 10 na ng umaga. Ito na ang kulay ng sibuyas ay okay na to sa akin. Depende sa inyo kung paano ang pagluluto nyo. Pero para sa akin okay na to. Kaya tanggalin muna natin ito sa kawali at magigisa na tayo ng panibagong sibuyas para sa atin. Agad ko na nga hinango dito yung unang sinalang ko na sibuyas. Iginisa ko na rin nga pala dito yung ating natirang sibuyas at pagkatapos naman ay isusunod natin yung ating kamatis. Matapos ko nga makuha ang pagkakaluto ng kamatis ay sinunod ko na dito yung mga hita at pakpak ng manok. Ganito nga ang parte ng manok ang ginamit ko dahil mas malaman at kukunti lang ang buto. Higit sa lahat, mas malasa to at mas masarap ang parte ng hita at pakpak. Isa rin nga pala sa paborito ko itong parte ng manok na mag-ibang kulay na nga ang ating manok ay isinod ko na rin dito yung mga sangkap na naka-inclusion sa ating chicken biryani. Hindi na nga pala bago to sa akin dahil pangatlong pagluluto ko na ito ng ating chicken biryani. Nagdagan ko nga lang pala ito ng patatas para maiba-iba naman at syempre nilagyan ko na rin to ng iba pang herbs. Matapos ko ang timplahan na isusunod naman natin dito yung ating basmati rice at syempre nagpakulo lang ako dito ng tubig na may kasamang herbs. Habang hinahantay ko nga kumulo ang tubig ay binalikan ko itong ating niluluto. Ilang minuto lang ng aking pag-aantay ay eto na nga ating pinakulong tubig at kumukulo na. Inilagay ko na rin dito ang ating inugasang basmati rice. Pagkatapos ko maihalo ang ating bigas ay binalikan ko naman itong niluluto ko. I-check ko lang dito kung tama ba o sumakto na yung lasa ng aking mga tinimpla. Aking i-check lang itong ating kanin. Ayan, pwede na yan. Kaso may konting tubig, ganin na lang natin. Dahil kaiba nga itong ating basmati rice, hindi ito katulad ng natural nating kanin, ay sakto na lang at hindi natin kailangan ilagay ng luto. Half cook nga lang pala ang pagkakaluto ko dito sa ating basmati rice at pagkatapos nyan ay naluto na rin yung aking manok. Dahil ikatlong pagluluto ko na nga ng ating biryani ay hindi naman na mahirap at madali na rin naman gawin. Nakalagay din naman sa instruction kung paano ang gagawin nyo at syempre susundan nyo na lang ang paraan ng pagluluto. At sa panghulingang paglagay natin ay nilagay natin dito yung ating ginisang sibuyat at syempre nilagay natin yung ating herbs. At syempre huwag natin kalimutan takloban at hintayin na nga lang nating maluto yung ating kanin. After a minute ay ito na nga luto na ating chicken biryani. At saktong-sakto nga ang pagkakaluto niya at napakaganda ng pagkakaluto ng ating kanin. Dahil oras na nga para sa ating pananghalian at saktong-sakto nga bagong luto ang ating biryani ay mas masarap itong kainin at ihain sa ating pagkainan. Sakto rin naman ang oras para sa pananghalian at sakto na rin naman dahil nakakaramdam na rin talaga ako ng gutom. Inihain ko na rin pala dito yung ginawa kong buko salad kahapon at syempre yung binili ni Boss na cake para sa akin. Anniversary. Oh, yan. Sabihin muna natin. Happy anniversary namin. Ayan, ito lang yung aming simpleng pagkakainan. Meron kaming chicken biryani, meron kaming salad, tsaka siyempre may cake. Wala, kain na tayo.
haluin mo na yan, oh. O, diba? Init eh. Oo, syempre, bagong luto, kaya mainit. Kakain muna. Sakto, alas 12 na nga ng tanghali na mag-umpisa kaming kumain ng boss. At ito nga lang, dadalawa lang kami. Syempre, laging kumakain. Dahil nagsiselebrate nga kami, syempre, ng aming anniversary ngayong taon na to, ay syempre, ini-enjoy naming mabuti ang aming pagkain at nilalas ang masasarap na nakahain sa aming harapan. Hindi na nga pala kami kumain sa labas at syempre, nagluto na lang kami dito sa bahay at para nga naman mas makatipid at syempre, malasap namin mismo yung aming mga pagkain na nakahain. Bago ko makalimutan, kain po tayo mga tiyan. Hanggang dito na lang ang aking video at thank you for watching. Until next video, bye!